Tandaan, pag mali paniniwala, mali magiging resulta. Ano ang mga maling paniniwala ng Pinoy? Na ang pinagmulan daw ng sakit, unang-una dahil daw po sa pagkain. Pwede? Sagot, pwede? Mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chichirya, soft drinks. Ayun! Lahat tayo may kamag-anak na may high blood. Meron? Lahat tayo may kamag-anak na may diabetes. Meron? Tanong, ikaw ba meron kang kamag-anak na may high blood tsaka diabetes? Meron daw, ikaw yun eh. Yung iba meron, ako yun, ako. Pangalawang paniniwalang Pinoy, kaya raw may sakit dahil daw naman sa stress. Pwede? Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema, at siyang katutak na utang. Dahil nakarelate. Pangatlo, kaya raw may sakit dahil sa pagpagtanda o aging. Pwede? Mali. Kung pagtanda ang dahilan para magkasakit ang katawan, dapat lahat ng kilala nating senior citizen, dapat may sakit ngayon. Eh bakit ang dami-dami nating kakilala, matandang-matanda pa po sa inyo, wala miski isang sakit? Hello, hello? Are you getting my point? Ganon din po sa paglabo ng mata. Excuse me sa mga nakasalamin. Pag tinanong mo yan mga yan, ba't malabo na mata mo? Talagang ganyan. Tumatanda. Hindi totoo yun. Kung pagtanda ang dahilan para lumabo mata, dapat lahat ng senior citizen malabo mata. Eh bakit ang daming mas matanda pa ho sa inyo? Ang linaw-linaw pa ng paningin. Ito, classic na example to. Hindi pa ako napahiya ha. Yung lola ko, nanay po siya ng nanay ko. Tama, lola ko yun. Yung lola ko, namatay siya at the age of 97. Ni minsan hindi lumabo mata niya. Gusto niyo marinig kung bakit? Bulag. Paano lalabo yung bulag? Hindi. Joke lang. Namatay po siya, malinaw mata. And last but not the least, kaya raw may sakit, sabi ng marami, very good, lahi-lahi, mana-mana, in English, hereditary. In medical science, genetically. Ngayon, pakinggan nyo maigi ha, gisingin nyo yung katabi nyo. Bakit? Isa po ito sa pinaka-integral part of the Health Forum. Genetics or genetically. Anong ibig sabihin yan? Ang inyong lingkod, galing ako sa genetics ng magulang ko. Ng nanay at tatay ko. Alam ka naman, sumulpot lang ako. Tama? Inaral natin to nung grade 6 kung present kayo. Sabi nila, patay tayo dyan. Sige. Diba? Galing lang tayo sa cells. Kay tatay ko, sperm. Sa Tagalog, yung umingiti, tamod ang nasa isip. Sabi sa inyo, powerful ang brain. Semilia, there's nothing wrong with tamod, guys. Walang mali doon. The way your brain accepts it. Sabi sa inyo, powerful ang brain. Diba? Bakit ang sperm cell, ang dali-daling sabihin, pag tamod, nakakahiya na? Naintindihan nyo na? So, brain lang yon, walang mali doon. Kay tatay ko, galing ang sperm cell, kay nanay ko, egg cell. Sample lang natin. Halimbawa, ang tatay ko may diabetes. So, yung genetics ng tatay ko may diabetes. Halimbawa, ang nanay ko may high blood. Genetics ng nanay ko may high blood. Nagkita yung genes ni tatay at genes ni nanay, nakabuo ng isang panibagong tao, ako yung niluwal. Tanong, nung ipinanganak ba ako ng nanay ko, may high blood na ako? Hindi, wala akong minalang sakit na high blood. Wala naman ako high blood nung sinilang ako eh. Wala akong minanang sakit na high blood. Malinaw. Nung pinanganak ba ako, may diabetes na ako. O hindi wala rin ako minanang sakit na diabetes. Correct? Pero, let me be clear, listen guys, pero, merong mga sanggol na pagkaluwal, may sakit agad. And usually, nakikita yun sa NBS or newborn screening. Pag niluwal ang bata, ang sanggol, may sakit agad, yes, yun yung minana. Ang tawag sa ganong sakit, congenital diseases. Pagkapanganak pa lang, may sakit na. Malinaw? Pero kung lahat tayong nandito, pinanganak ng magulang natin na wala pa namang sakit, wala tayong minana. Clear?
O ngayon, balikan natin yung sitwasyon ko. Nung ipinanganak ako, wala ako sakit. Hanggang ngayon, kung ano edad ko, dala-dala ko ang genetics ng magulang ko. Tama ba? Ano yung dala-dala ko? Yung cells ko, mahina sa sakit na high blood at diabetes. Susceptible, prone, weak. Tagalog. Yung genes ko ngayon, hanggang ngayon, mahina sa sakit na high blood diabetes. Bakit? Kasi yung pinagmulan kong genetics, may ganong sakit. Ang dala-dala ko, kahinaan ng genetics ko. Pero hindi pa yung sakit. Tama. At marami nagtanong sa akin, bakit wala kang sakit katulad ng sakit ng magulang mo? The answer is, hindi ko kinopya yung maling lifestyle ng tatay ko. Malinaw? Hindi ko ginaya yung maling gawain ng nanay ko. Kaya simula nung baby ako hanggang ngayon, dala-dala ko man yung genes ko na mahina sa high blood diabetes, wala ako. Paano ba namang hindi magiging may diabetes yung tatay? Napakatakaw sa matamis. Yung anak niya, mahina yung genes sa sakit na diabetes. Tama? Matakaw din sa matamis yung bata. So magkakaroon, darating yung time, magiging diabetic rin yung bata. Tama? Dalawa na sila may diabetes. Tanong, lahi ba nila may diabetes? Hindi. Lahi nila matakaw sa matamis. Clear ba yan? Paanong hindi magkaka-high blood ang nanay? Napakatamad magpapawis. Yung anak niya, idol si nanay. Hoy, mga parents, dumarating sa edad na mga bata na iniidolo mga magulang. Kaya nga may kasabihan dati, mga commercial, ang ginagawa ng matanda sa mata ng bata ay nagiging tama. Naalala niya yan? So sabi ng bata, idol ko yung nanay ko. Hindi siya nagpapapawis. Ako din. Tinamad na rin yung bata. Masisita ba ng nanay? Paano mo sisitahin? Hindi ka nga... Ikaw yung hindi nagpapapawis. Tama ba? So, hindi rin nagpapawis. Dumating ang time. Dala-dala niya yung genes ng nanay niya. Tama? Na may high blood. Nagkaroon din siyang high blood. Tanong, lahi ba nila may high blood? Lahi nila ang tamad. Malinaw ba? Malinaw? Alam niyo kung bakit inaayos ko tong hereditary issues? Naaawa po ako sa mga nagtaas ng kamay na mga may cancer. Bakit? Kung totoo itong hereditary, nakakatakot. Ibig sabihin, kasi may cancer ka ngayon, tanggap mo, lahat ng anak mo magkaka-cancer din. Tanggap o wag naman? Ay, hindi lang pala yung mga anak mo, pati yung mga apo mo, may genes mo rin yan. Magkaka-cancer din. Tanggap o wag naman? Kaya putulin natin yung maling paniniwalang yan. Simulan natin sa'yo. Ladies and gentlemen, dahil nakatin na Health Forum, natutunan mo to, it's now about time for you to talk with your family. Mga anak, kaya may sakit ang tatay, kaya may sakit ang nanay, may mali akong nagawa sa katawan ko dati. Tama? Huwag niyong gagayahin yung pagkakamali ko para hindi kayo magkasakit katulad ng sakit na meron ako ngayon. And that's the only time pwede nating sabihin prevention is better than, prevention is better than, alam niyo yon? Alam niyo yon? Ba't nandito kayo? Ang galing, ano? Lagi kayo huli. May natutunan ba? Palakpakan naman pagka masaya para yung mga inaantok, dire-diretso na. Isipin mo, pumunta kayo rito, matutulog. Sana doon na lang kayo sa bahay nyo. Ano, ginawa nyo ako sinihan? Okay ba yung lamig? Okay lang? Tama lang? Lakasan mo, tol. Ha? Okay na? Hindi, nagtitinda kaming jacket. Ano, marketing. Kailangan ginawin nyo. Siyempre, pag ginaw na, hindi nyo naman pwedeng utusang hinaan, di ba? Mapipili, bili na tayong jacket. Tawala. Free?
Health forum, consultation, yan. Libre na lahat ng ginagawa ko, pati ba naman yung fundraising ko, ipipree pa. Para po yun sa Zeal to Heal Foundation. Nakapag-donate ka na, may souvenir ka pa. Oh. Ayos ba yun? Okay, sige. So, may natutunan guys? Meron bang nagugutom? Ayaw ni Lord ng sinungaling. Taas kamay, nagugutom. Marami na. Pag huwag kayo maglala, lilipas din niya. Kala nyo, pakakainin ko kayo. Okay, game. Tingin dito. Itong apat na ito, diniscuss ko. According kay WHO, ay mga factors kung bakit pwedeng magkaroon ng sakit ang katawan. Yes, they are only factors but not the main reason. Ha? Dok, ano ang main reason ba't may sakit ang katawan namin ngayon? Ladies and gentlemen, please don't be surprised. Kanina nyo pa narinig to. The real reason why your body is sick right now, simply because may mali kang nagawa sa katawan at buhay mo dati, so ang resulta niyan ngayon, yung katawan mo nang hina. Pwede? Yung immune system mo bumagsak. Pwede? Kinapitan ka tuloy ng iba't ibang sakit. Tama o mali? Malinaw po ba ito o malabo? At bakit yan ang tinuturo ko? Yan ang pinaka-basic about health. I'm not teaching about medicine. I'm educating about health. Tungkol sa kalusugan, hindi tungkol sa medisina. Hello? Ito ang pinaka-basic. At bakit basic ang itinuturo ng inyong lingkod? Kasi malinaw na malinaw, kapag basic ang itinuro mo, habang buhay, hindi na makakalimutan yan. Promise. Ano ang unang-unang itinuro nung tayo'y elementarya? Tignan nyo, walang nakakalimot. Tama ba? Hindi, totoo yun. Ang tawag doon basic, kasi matatandaan mo habang buhay. Ngayon, nung natuto tayo ng ABC, tingnan nyo, anong ginawa natin? Napagdugtong-dugtong natin yung mga letra, natuto tayong gumawa ng salita. Nung natuto tayong gumawa ng salita, napagdugtong-dugtong natin yung salita, nakagawa tayo ng pangungusap. Nung natuto tayo tungkol sa pangungusap, natuto tayong mamuhay. Ganon na ganon din po sa kalusugan. Pag natutunan nyo yung pinaka-basic, mapagdudugtong-dugtong nyo yan, hanggang mamaya pag natapos ang health forum, alam ko na kung paano ako gagaling.